Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, kumusta? Dito ako sa bago kong kwarto. Wala pa akong study table dahil puno yung room natin. Kumusta na po kayo? Dito lang ako sa higaan ko, no? Okay. Ang sarap ng tulog ko. Alas 8 na. Almost 8 na ako nakagising. So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo, no? Conditioning your mind to experience more positive emotion. Una, di ba sinishare ko sa inyo yung gratitude. Pangalawa, yung excitement. Dahil sometimes you lose excitement. You feel as though you're running in cycles, trapped in the same old routine. Parang paulit-ulit lang itong ginagawa ko, Father. Wala nang bago. So, no more. We'll lose oftentimes. Excitement. Ito yung pangatlo. Yun po yung pangalawa. Pangatlo is confidence. Pang-apat is self-esteem. Pang-lima is decisiveness. Ito yung isi-share ko sa inyo, ha. Una, itong pangatlo. Ate Marife Dalapo, kumusta po? And then, ate, kindly coordinate ni Edison dahil ano na kayo ng gamit sa ating office for this coming 15 para yung mga gamit doon makabili na kayo. Ate Marife, kindly contact Brother Edison para magsimula na tayo on the following day sa office natin. Okay? Ngayon mga kapatid, confidence. If you want to have more confidence, bakit nawalan tayo ng gana, nawalan tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng lakas na loob, confidence in your ability to achieve your goals. Visualize yourself as having already accomplished them. Kailangan i-visualize mo kahit hindi mo pa naabot. Naabot ko na ito. Kayang-kaya ko ito. No, positive. Being confident and being certain. Yan ang pinaka-importante. And feel good about it. No? Hindi dapat negative tayo. Paano natin maabot? Like, example, yung project natin. Kaya natin to. No? Maabot natin to. Bumubuhos yung tulong ng mga tao. At kita naman, yun naman, yung development sa lugar. Pupunta tayo saglit doon, ha? Pupunta tayo saglit doon. Pagkatapos ng sharing ko. Okay? Practice developing a sense of certainty. Parang determination, mga kapatid ba? Na kayang-kaya natin to. With the help of the Lord. Because God is a great provider. Ganon, no? Practice developing a sense of certainty. Commit to your vision in your mind. From the mind, be committed. Starting from your mind. Be confident from your mind, no? Yan ang kinakailangan natin eh. Okay? Each time you visualize your goal, give the energy of commitment to it. Know it's going to happen. Magaganap talaga ito. So ngayon makikita ninyo yung reality dahan-dahan po na materialize na natin. Okay? So be confident all the time. Huwag mong punuin yung isipan mo ng duda. Sa araw na ito, be confident. Visualize the reality that will happen in the future. Ito yung magaganap sa future, mga kapatid. Be confident. Visualize your goal.
Yan ang paano ka maging confident. Visualize your goal. Okay? So, example, ngayon, sa paggawa natin ng legal action, i-visualize na natin na ang mga tao, kung tayo ay magtutulungan ito, libre na kayo ng hospitalization. Yan yung confidence ko. Bakit tayo patuloy nagsagawa ng legal action? Kapag hindi natin ito gawin, mga kapatid, maraming aabuso sa kanilang kapangyarihan. Maraming aabuso sa kaban ng ating bayan. Dapat tayo, mga kapatid, lagi tayong nagbibigay ng taxes sa government. Kahit ito lang, libre tayo ng check-up, libre tayo ng hospitalization. Kahit private, privado, or provincial hospital, mga kapatid. Kung magtulungan lang tayo, ang sad reality natin ay hindi tayo consistent eh. Confident lang tayo sa isang linggo. Sa sunod na linggo, nawala yung confidence natin. Sa sunod na araw, wala na yung confidence ko. Should be every day, be consistent, be determined. Para maabot natin yung ating goal, common good, for the interest of the common, for the interest of the people of God, not for the interest of the specific parties, political parties, kundi for common good. Confident ako dyan. Yan, binivisualize ko na yan sa isipan ko eh. So this week, mga kapatid, may pa-file na naman tayo ng kaso. Dahil sagutin lang ninyo. At meron ding sa atin na filean tayo. Oh, well and good. Maghihintay lang kami. Sasagot naman kami. Meron naman kaming 8 abogado na handang sasagot sa inyo. Okay? Pero mga kapatid, itong sinisumula natin, nagsisimula pa lang tayo. At hindi po tayo nananakot. Hindi po din tayo puno ng galit. Puno tayo ng pag-asa eh. Puno tayo ng pagmamahal. Puno tayo ng awa. Yan po yung driven force na nagbigay sa atin ng lakas. Bakit tayo nagpatuloy hanggang sa ngayon? Okay? So yan po, confidence. I-visualize mo. Kahit hindi pa nangyayari. I-visualize mo sa isipan na mangyayari ito. Magaganap talaga ito. Because I am full of confidence. Yung pananaw ko is very realistic, mga kapatid. Sa Thursday open, yes, open po. But dun pa tayo sa Anas Valencia, Bohol. Pang-apat po, yung una, be grateful. Every day, be grateful sa Panginoon. Be grateful sa mga tao na sa paligid natin. Pangalawa is being excited every time. Every moment, be excited. Pangatlo, is confidence. Pang-apat, self-esteem. Itong self-esteem, mga kapatid, dapat i-boost natin ito. To boost your self-esteem, keep track on your daily accomplishment. You do many things right, but you tend only to remember the things you do wrong. Totoo ito ha. At laging nasa isip natin yung mga hindi natin magandang ginagawa. Pero marami namang ginagawa natin na hindi natin nabigyan ng pansin, Kung mag-focus lang tayo sa mga accomplishment natin araw-araw, no wonder your self-esteem suffers. Ano nangyari, mga kapatid? We suffer from our low self-esteem dahil kinikwenta natin. Kinakount natin yung mga bagay na hindi maganda. Ang dami namang ginagawa natin. Basic lang po na. Example, buy a notebook, and dedicate it to this purpose. Record your accomplishments every day. Some examples of accomplishment would be, I woke up on time. Yan po. Very essential yan. I woke up on time. Naka-exercise na si Father Darwin ngayon. Praise God. Puno na yung pawis ang katawan ni Father Darwin. Praise God. Accomplishment yun. Nakabasa na ako ng aklat. Nakashare na ako sa inyo. Praise God. Nakapray na ako ng rosary. Praise God. Nakabasa na ako ng Ebanghelyo. Praise God. Nakasagawa na ako ng morning ritual. Wow. I clean my dish.
I complete my project A, I exercise, I completed my morning ritual, I read. Ganun lang. To boost your confidence. To boost your self-esteem. As you can see, you don't have to write down anything big. Hindi kailangan yung mga malaki na ginagawa mo. Just start from the ordinary activity. In fact, by writing down small accomplishments, take note you condition your mind to look for more wins, which over time enhances your self-esteem. Yan, ang ganda, no? For more exercises related to self-esteem, refer the section not feeling good enough. So, i-share ko din ito sa inyo. Itong feeling not good enough. Not feeling good enough. Ang ganda po ng aklat na ito. So, paano natin ma-develop yung self-esteem natin? No, katulad ngayon, i-appreciate ko yung accomplishment ko ngayon. Nakabasa na ako, naka-live na ako. Wow! At makabisita din ako sa lugar, din may misa ako mamaya. Mag-celebrate ako sa aking 10th year anniversary this coming 4 p.m. sa Carmelites Monastery. Wow! Yan po. Develop yung self-esteem natin. Okay? Decisiveness. Ito yung panghuli, mga kapatid. Dapat decisive tayo. No? Hindi tayo reluctant. Hindi natin i-delay yung mga plano natin. Decisive tayo. Ito yung pinakailangan. Una, 5, grateful, gratitude. Pangalawa, ang pangalawa is excitement. Punuin mo yung isipan mo sa excitement. Pangatlo is confidence. Pangapat, self-esteem. I-boost natin yung self-esteem natin. Pang-5, decisiveness. Dapat di natin i-delay yung mga plano natin sa araw na ito. Bukas na lang. Pagod naman ako. Bukas na lang. Pagod na ako. Ang sarap ko ng mata. Ganon. We delay our plans to be realized. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Decisiveness. As you practice being more decisive, you'll boost your productivity, which will affect your well-being. Itong being decisive, mga kapatid. Procrastination. Stalling can create a lot of emotional suffering. Yung procrastination, laging i-delay natin yung mga magawa naman natin ngayon. Di ba? To become more decisive, you can use 5-second rule. Yung 5-second rule, introduced by Mel Robbins in her book, the same name. In it, Mel Robbins argues there is only one rule when it comes to productivity. Success, or getting everything you ever wanted. 5-second rule. 5-second rule, ha? Ano ito? You have to do something whether you feel like it or not. Hindi na babatay sa gusto mo ito or hindi mo ito gusto. Okay? If you can do the things you don't feel like doing, you get everything you ever wanted. Kahit hindi mo na, parang hindi ko feel ngayon na mag-live, hindi ko feel ngayon magbasa. But you still doing live. You're still doing reading. Here, the 5-second rule states you have 5 seconds from the moment you have an idea to the moment you take action. If you fail to act within the 5 seconds, your mind will talk you out of it. The nature of the mind is to prevent us from doing anything scary or tiring. For instance, you have 5 seconds to introduce yourself to someone you want to talk to an event. So, tawagan mo. Tawagan ko ngayon. 5 seconds. Hindi ko i-delay ito. 5-second rule. No? Send that important email. Isi-send ko ngayon ito. 5-second rule. No? Ask question during a meeting. Strengthen your decisiveness. Exercise. To practice a 5-second rule, you can start with small things. Make a list of things you procrastinate over. Perhaps you put off washing the dishes or cleaning your home.
Maybe you delay calling someone or sending sample, wag ka na mag-delay, tawagan mo na agad, no? Wag mo nang imaya-maya pa. No, maya na lang ito, maya na lang yan. 5-second rule. Dapat, anong gawin mo ngayon? Gawin mo na, no? It increase your productivity. Now, select a couple of things on which you use the 5-second rule. Commit to using the rule for at least a week. When you think of washing the dishes, calling someone, or insert your chosen task, count down from 5 to 0. Ganda, no? 5 to 0. Common mistakes to avoid when conditioning your mind. As you condition your mind to experience more positive emotion, avoid making the following mistake: trying to implement too many changes at once. So, binabago mo yung mga plano mo. Wala ka ma-accomplish dyan. 1 or 2 exercises for a month or so before trying any other exercises. Starting too big. Huwag kang mag-start ng mataas. No? Mag-start ka ng small. No? Keep it small and make sure the exercises aren't too challenging. Remember, taking control of your emotion is a long-term game. It's a marathon, not a sprint. So, mga kapatid, so let us start small. Kagaya ko ngayon, nagbabasa, nagla-live. No? Kung magdi-delete tayo, hindi ako maka-live sa inyo. No? Hindi ako magpabigay ng magandang balita sa inyo. Okay, ang ganda nito, no? To learn more about how to create exciting morning ritual, please consult my book, Wake Up Call. Okay. Maraming pa siya mga aklat na dapat natin babasahin, no? So, unang-una mga kapatid, anong gawin natin para maging decisive tayo? Yung 5-second rule. Dapat i-develop natin yan. Sa pag-develop natin yan, ay maging productive tayo araw-araw. At sana po ay natuto kayo ngayon sa ating live. Ito po, punong-puno po yung study table natin. So, atin pa itong i-arrange para dito na ako maka-live, no? Ito yung maliit na kwarto ko sa Lila, Bukol. Okay. So, salamat po sa inyo, ha? So, salamat tayo ni Sheila Love. Thanks to you so much. Napadala ng 200 stars. At Fighty Maria, tatak safety with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighty Maria, that accept thee with a humble heart. God bless.